pa kay dating Pangulong Fidel Ramos, masasabing tradisyon ko nang gumawa ng first 100 days report ng nakaupong presidente ng bansa. Natatandaan ko noong maging sa kanyang kotse ay abala si FDR sa kanyang trabaho. Tanda ng isang workaholic, ika nga. And a lot of thinking, planning, preparing, and also effective action. Ito naman ang first 100 days report na ginawa ko para kay dating Pangulong Erap Estrada. Isang pambihirang pagkakataong maobserbahan siya at makapanayam ng malapitan. Kailangan talagang magtrabaho para masunod yung ating mga hinahangad para sa taong bayan. Kaya siguro yun na lang nagpapalakas sa akin. Noong April 30 ang ika-100 days in office ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Para namang nagbabadya na kinabukasan noon, isang rebelyon ang nanghamon sa kanyang kakayahan. Nito lamang nagdaang linggo, sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataong makalapit sa Pangulo. Mapalad akong nakapasok sa kanyang mundong ginagalawan sa loob ng palasyo ng Malacanang. Paano nga ba maging presidente ng Republika ng Pilipinas ng isang bansang nananatiling hati na tila madalas pang sukluban ng langit at lupa sa dami ng mga problema? Paano mamuno at magbigay ng pag-asa sa mahigit 70 milyong Pilipinong karamihay lugmok sa kahirapan? Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho at ito ang Eyewitness. Samahan niyo po ako at saksihan natin ng malapitan ang buhay at pakikibaka ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa unang araw ng aming pagsubaybay kay Pangulong Arroyo, inabutan namin ang ilan sa kanyang mga official functions. Simula sa isang cabinet meeting, sinundan ng MOA o Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng mga ahensyang naglalayong matulungan ang mga mahihirap. Regular news o press conference para sa media. Pagkatapos ng press con, agad akong lumapit sa presidente upang hilingin bigyan ng pagkakataong masaksihan ang kanyang mga gawain sa loob ng 2 araw. I was hoping I could already start today. Okay na. Agad naman siyang pumayag. Inimbitahan ako ng presidente na makisalo sa kanyang working lunch kasama si Secretary Dinky Soliman ng Department of Social Welfare and Development. Bakit diretso kayo yung portrait ng nanay mo? Ito ang main dining area ng palasyo kung saan makikita ang mga portraits ng mga naging First Lady ng bansa. Simple lang ang aming pananghalian pero masarap. Sopas, isda, konting karne at panghimagas o dessert. Dito ko nakita kung bakit malaking timbang ang nawala kay Presidente Arroyo sa nakalipas na 4 na buwan. Paano kayo nakakakain? Kita mo, konti-konti. During a working lunch. That's why I lose weight. That's why she loses weight. And Bukod sa pakikipag-meeting niya kay Secretary Soliman, halos wala ring patid ang kanyang mga tawag sa telepono kung kaya't hindi niya naubos ang kanyang kanin at maging ang kanyang dessert. You've lost 22, 23 pounds na po. Hindi mo kayo nag-make an extra effort to eat? Yeah, I made an effort to eat. So my cousin from Pampanga, after elections, they sent me tabanan talangka. So now when I eat alone, I have that and I eat a lot. Just rice and tabanan talangka, I eat a lot. Si Manang Sean ang isa sa mga personal cook ng pamilya Arroyo. Hindi naman no sila delikado sa pagkain. Kagaya linaga, ganyan. Kagaya ng mga prito, o kaya sarsyado, o kaya karning de sarsa, o kaya yung mga... Hindi naman po delikado si Presidente. Maski ho, tabantalang-kalang, kaya niya, yan ang pwede niyang kainin. Pwede niyang ulamin. Tila malaking kaibahan ito sa nagdaang administrasyon na kilala sa mga magarbong pagkain.
I'll make you know. What is dito? Kumusta yung working lunch mo with the President? I thought very good. I was able to tackle lahat ng kailangan kong ikonsulta sa kanya. Ano-ano yung mga pinag-usapan nyo? Basically, yung kampanya nga sa kapibitig laban sa kahirapan. At ang meron kami kasing concerns nakatuto kami sa sektor ng kabataan ngayon ng mga bata. Pagkakain ay may isa pang meeting si Presidente sa bago niyang hirang na Energy Secretary Lito Camacho. Nandito po tayo sa main living room ng living quarters po ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Dito po sa lugar na ito, kasalukuyang naninirahan ang Presidente. Ito po ay malaking kaibahan dun sa nakalipas na mga tatlong Presidente, magmula ho kay President Aquino, President Ramos, and President Estrada, na hindi ho sila dito sa loob ng palasyo mismo nakatira. Laking gulat po sa sumunod na meeting ng Pangulo, mga kilalang taga-oposisyon tulad ni Senator John Osmeña at Tito Soto, kasamang iba pang bigatin sa politika sa parehong Senado at Kongreso. Closed door ang meeting at kaunting photo opportunity lamang ang ibinigay sa amin. Wala ring detalyeng ibinigay ang Malacanang tungkol sa meeting, maliban sa pinag-usapan daw dito ang tungkol sa power bill na isinusulong ng Pangulo. Pagkatapos ng kanyang meeting, libre na ang Pangulo sa kanyang schedule, bagamat marami pa raw siyang naghihintay na trabaho. Sa puntong ito ay pinaunlakan niya kami sa isang one-on-one interview. Isa sa mga isyung na pag-usapan namin ay tungkol kay dating Pangulong Erap Estrada. Kung bakit siya nakipagbati rito at tila ba lumambot sa pakikitungo sa kanya. Yung mga dating sumuporta sa inyo nagagalit. Bakit daw parang you're giving in to the former president? Well, ako ay malakas ang aking tiwala na tama ang ginagawa ko. Kaya kalmado ako. Pero bakit niyo daw kailangan gawin yun? What's the explanation to this decision of yours? Meron ang To be mundo, reconciliatory. meron ang mundo yung EDSA True Forces, yung civil society. Okay. Malaki ang kanilang ginawa, kaya ako yung naging Pangulo. Pero meron din yung mundo ng EDSA 3. At kung titignan mo, halos pareho ang puwersa. Para bang halos hati ang Pilipinas. May Pilipinas ng EDSA 2, may Pilipinas na EDSA 3. At ako bilang Pangulo, kailangan Pangulo ako ng EDSA 2 at EDSA 3. Yan ang aking paniniwala. At yan ang ipinagdasal ko. Kaya alam ko na itong ginagawa ko, siya may aabot na badigos. Pero, yun ang mga mahihirap na desisyon. Magmamatigas ba ako, hardliner, or maggagawa ba ako ng healing process? Mahirap na desisyon yun. Pero oras na pinagdasalan ko ang desisyon ko at ang desisyon ako, kailangan handa kong tanggapin yung resulta ng aking desisyon, mahirap man, at sinisikap ko lang na maintindihan nila yung aking mga dahilan at matangkap rin kahit na hindi buong buo. Dinalaw pa ng Pangulo si Erap ng pangalawang beses sa Veterans Hospital. Matapos ang kanilang meeting, lumitaw ang posibilidad na doon na lamang mananatili si Erap, lalo na't hindi na rin daw tutol ang Malacanang kung i-house arrest na lamang ang dating Pangulo. Ikinagalit ito ng mga anti-Erap group. Nung Huwebes, tila nag-iba ng isip si Presidente Arroyo. Pinatigil ang pagpapagawa ng bungalow para kay Erap. Yung iba po na hindi natutuwa dito sa pagbisita nyo kay dating Pangulong Estrada, iniisip, nako, meron na silang napagkasunduan, meron na silang napagkayarihan. May mga ganyan din po na perception and insinuations. Ano ho masasabi nyo dyan? Ang masasabi ko lang, walang pagkasunduan. Ano po bang pinag-usapan nyo during your meeting sa veterans itong huli? Sabi niya, bakit pa kayo nag-aabala doon sa annex? Di sana house arrest na lang. Sabi ko, wala akong problema sa house arrest, pero hindi ho sa akin manggagaling ang desisyon na yon. Sabi ko, yun ay nasa Sandigan Bayan.
Tapos sabi niya, pero makakagamit naman kayo ng presidential persuasion. Ako, sabi ko, ewan ko kung kaya ko yung presidential persuasion sa constitutional independent body kasi tignan po naman nyo yung COMELEC na meron na akong 3 appointees doon hindi pa sila pumayag doon sa gusto kong special registration. Kumusta ko yung pakikipag-usap niya sa kanya? Civil and at saka polite. Warm. Alam mo, yung warm, matter of opinion. So, hindi yung mahirap pa sa akin maghusga kung warm or hindi. Kasi depende. Impression. Matter of impression yun, hindi matter of fact. Siguro sa ibang tao na hindi nakakaintindi, parang hindi nila maisip na how can they be so civil towards each other considering yung mga pinagdaanan ninyong hidwaan with the former president. Ako, hindi ako makakasagot para sa kanya. Pero ako makakasagot para sa akin. Kasi ako, hindi ako nagpe-personal ng galit. At hindi ako bengatiba. At ako ay talagang Kristiyano. Naniniwala ako na, kahit ako sino man ang pinakamasamang tao na sa lupa, dapat pagmamahal ang iyong pinapakita. Ako naman nagpapasalamat na ako'y nadalaw ng ating Madam President. At mabuti naman. Ang tawag ho niya sa inyo, Mrs. President. Oo. Anong nararamdaman niyo the first time? Anong naramdaman niyo the first time that he called you Mrs. President? Siyempre masaya ako. Ewan ko kung Mrs. parang Madam President, yata hindi Mrs. Okay, siyempre masaya ako. Pero ma'am, yung anak niya po na si JV Ejercito, ang tingin ho sa mga pakikipag-meeting niya sa kanyang ama, pardon me for the word, pero sabi niya, kaplastikan lang daw ho. Well, Diyos nang bahala sa kanya. Binigyan din kami ng presidente ng mini tour ng palasyo. Palibhasa dito siya nagdalaga, kabisado niya ang mga pasikot-sikot dito. Balcony na ito, and then we look out into the garden. Okay. Yeah. Not the passive, ma'am. No, the Pasig is in the other direction. This is J.P. Laurel. Okay. So very near the street. Yes. Multo, ma'am. May multo ba dito? Hindi ko ito ng mga PS sa anak ko na may multo, but the 2 times I've lived here, I've never come across any. Bagamat malaki raw ang ipinagbago ng palasyo mula nung panahon ng kanyang amang si President Diosdado Macapagal, halos pareho raw ang layout nito. Ipinakita niya sa amin ang kanyang opisina at ng kanyang staff at ilan pa sa mga magagarang kwarto rito. This is where we had a reception line with Prince Andrew. And I received also lots of visitors. Wow. This is called the music room. My mom used to receive her visitors here in her time. Yung ceiling ho, ganyan na siya. Hindi. Yan mga Marcos yan. The ceiling for Prince and Marcos. Kayo po wala kayong at all ng furnishings or No. What I just did was I got furniture from all over the from the guest house, from Arlegui, and then we took down as we needed. Yung mga color scheme, did you have a hand in? Ay, hindi, wala. Mamana lahat ng furniture na yan. As is yan. I haven't upholstered anything. Wala raw balak ang Pangulo na gumastos pa para pagandahin ang Malacanang. Kontento na siya sa kasalukuyang ayos nito. Pero si Presidente, napakatalas ng mata. Yung mga ganon, instances na medyo tumabingi lang, or let's say, meron siya nakita sa carpet na dumi, nakikita niya kaagad yon. Very meticulous to detail. Talagang, but for me kasi, para sa akin, ang laking tulong nun eh. Kasi yung standard mo talaga tumataas. Kumbaga, sa akin nga, palagi kong sinasabi sa kanila, mediocrity has no place here in the palace. Nawala ako sa bilang kung ilang kwarto o bulwagan ba meron ng Malacanang. Pero humigit kumulang daw ito sa 30. Ayon kay Director Ruby Agulto ng Internal House Affairs, maihahalin tulad ito sa isang hotel. Anong pinaka most valuable art piece in the palace? To me, it's the blood compact. The one yung pag-akyat po ng stairs? Dito, you're the one here. Ang Malacanang ay isa ring museum kung saan makikita ang mga magagara at makasaysayang mga paintings
tulad ng Blood Compact ni Juan Luna, bagamat ito'y inaamag na. Di ba we got already an assistant curator? Yeah, oo. She has to look at that and see how, what can be done about that. One Luna. So that's the most valuable. To me, yeah, I think so. And then the desk you're talking about, is this open? Makikita rin dito ang mga naglalakihang paintings ni Amorsolo at ilang mahahalagang mga muebles. Tulad halimbawa ng mesa na ginamit pa ni na Presidente Quezon at Macapagal. It was Quezon's table and that my dad used it. And you know, my dad was for his legal assistant. So my dad was also balik Malacanang. Ah, talaga, ma'am? Wow. At ang mesa kung saan pumirma di mano si dating Pangulong Erap Estrada bilang Jose Velarde. Ah, ito ho yung Clarissa Ocampo table. Where they signed the Jose Velarde. Yes. Ang araw ng presidente, alas 6 pa lang ay gising na siya pagkatapos ng kaunting private time para sa kanyang sarili, sabak agad siya sa trabaho. Pero bago ang lahat, isang misa. Kung wala siyang out-of-town trip, araw-araw kung magsimba ang presidente sa loob ng maliit na chapel sa ground floor ng palasyo. Bakit ho you start your day with a mass? Bakit ho kayo nagmimisa araw-araw? Religyosa ako kasi. Nung araw, alam mo, nung anak ako ng Pangulo, araw-araw din nagsisimba ako sa St. Jude. Usually po, anong hinihiling nyo during the mass? Usually yung guidance, kasi yung tatay ko, ang tinuro niyang motto sa akin, do what is right, do your best, let God take care of the rest. Ipinagdadasal daw ng Pangulo ang mga bagay na mahirap desisyonan tulad ng pagpili ng tao at maging kung ano ang dapat gawin kay dating Pangulong Estrada. Pero matapos ang riot sa Malacanang noong Mayo 1, may nadagdag sa dinadasalan ng presidente. Si San Miguel Arcangel o Saint Michael the Archangel, simbolo ng katapangan. Si St. Michael the Archangel, siya yung nagliligtas, sundalo ang kanyang night ang kanyang dating. Pagkatapos ng misa, may konting panahon ng Pangulo para mag-almusal at mag-ayos ng sarili. Si Hener Miranda ang kanyang makeup artist. Kumusta naman siya na as a customer? Okay siya, wala akong masasabi. Wala siyang mga ano? Wala, tahimik lang yan pag naayusan ko, walang kibo. Sa ganun lang. Alas 10 araw-araw niya mini-meeting ang kanyang immediate staff na kinabibilangan din ng ilang cabinet secretaries. Marahil dahil puro problema ng bayan ang kanilang inaatupag, seryoso ang tema ng meeting. May ilang beses na rin nabalita na minsay nauubusan ng pasensya ang presidente. Anong management style nyo? Kayo ba? Meron tinatawag na Allen Management Principle, delegation of authority, tsaka ang trabaho ng isang leader or manager ay planning, leading, organizing, and controlling. Pero paano kayo mag-alit? You raise your voice? Siguro at the most, gaganong ko yung papel ko, ganon. Hindi ganito, lalo na kung yung papel mali. Hindi yan ang hinahanap ko. Yung ganon. At the most, ganun lang naman, ha? Hindi naman yung tatapon mo ng gano'n. Ay, hindi, ganito. Hindi, ito ang gusto ko. Yung papel, ihahagis ko sa mesa. He's almost driven Driven to perform, driven to accomplish things. Kaya nga siguro ganito yung, yung work style. Ganito yung, ang tawag dito, yung schedules na kinikip niya, no? Isa si Press Secretary Noel Cabrera sa mga ilang holdover sa Malacanang. Pinagsilbihan din niya si dating Pangulong Estrada. Sa schedule pa lang daw, ibang-iba si dating Presidente Estrada kay Presidente Arroyo. Yung work medyo mabigat ngayon. You have to start work early in the morning. Like, umaga pa lang, 5:30, sitting ka na, anuhin mo yung mga dyaryo, monitor of the news. And then, parang official dito sa opisina, mga 9 o'clock, we have a staff meeting na. No? Si Presidente Estrada, ang feeling naman namin sa umaga, wala kami magawa.
because he starts his day at 3 o'clock in the afternoon, ano. Pero magdamag naman siya sa trabaho. Well, But, you ask the senators. He allows frequent ambush interviews naman. Walang mga nakaschedule na press conferences noon kay Estrada. Pero ngayon, merong lingguhang press con. Wala nga lang ambush interviews. Senador pa lang si Pangulong Macapagal Arroyo, kinokoberan na siya ni Marichu Villanueva, isa sa mga veterano sa Malacanang Beat. Kabisado niya pati ang pagtataray ng presidente. She hates stupid questions. Kasi she expects na kailangan, kung magtatanong ka, alam mo yung tinatanong mo. Huwag ka magtatanong ng mga stupid question and you will really get huwag mo sabihin tangklashing, pwede mapapahiya ka. Pasado alas 11 nung araw na kami naroon, ay nakaschedule ang presidenteng magtungo sa Naval Base sa Sangley Point, Cavite para sa anibersaryo ng Philippine Navy. Kasama kami ng Presidential Party sa barkong Apolinario Mabini ng Navy. Isang naval parade ang itinamalas sa Pangulo. Tampok ang mga mangilang-ilang sasakyang pandagat ng Navy. Matingkad man ang sikap ng araw sa tanghaling tapat, ininspeksyon ng Pangulo ang mga tropa. May mga nagsasabing ang suporta ng militar kay Presidente Arroyo ang isa sa mga nagpapatibay sa kanyang administrasyon, pero hindi rin may tatangging kung anumang kakulangang meron siya sa taas at lakas ay pinunan niya ng angking tibay ng dibdib. Isang halimbawa rito ay nung minsang dumalaw siya sa Smoky Mountain, ang bundok ng basurang simbolo ng kahirapan. Teritoryo ito ng mga pro-ERAP at hindi nila ito itinago. Inisnab nga ako pero pinili ko ang sarili ko pumasok sa kanilang tahanan. At tinanong ko, bakit? Bakit kayo galit sa akin? At papilitan, kuninto nila ang mga damdamin nila at yung mga kahilingan nila, yung mga inaasahan nila, nasagot din yung ilan. 1 month later, bumalik ako sa Smoky Mountain. Maganda ng pagtangkap dahil nasasagot yung daing nila. Dahil ang aking ama, si Diosdado Macapagal, ay siyang tanging presidente na nanggaling sa sangay ng mga mahihirap na magsasaka. At yung nanay niya ay isang naglalaba para sa kanyang mga kapitbahay para magkaroon ng extra income. Kaya nung doon sa nanonood ako doon sa papangyayari sa EDSA at tinatawag na Gloria Lavandera, sabi nila, sinasabi ng Gloria Lavandera bilang insulto. Sabi ko, akala ko ba makamahirap sila? Bakit insulto ang isang lavandera? Kaya, Apo, totoo yung sinasabi nila kasi ako talaga may lahing lavandera. Wala sa akin yan. Wala sa akin yan. Yung masasaktan ako. Kasi yun na natutunan ko sa akin, tatay. Ang isang pangulo ay nandoon hindi para mag-enjoy. Ang isang pangulo ay nandoon para maglingkod, magsakripisyo at magdusa kung kailangan. Kamakailan ay nakitaan din ang pagbabago ng imahe o image si Pangulong Arroyo. Kung dati presidential ang kanyang dating, ngayon, pilit siyang ipinapakilala sa masa bilang atiglo. Somehow kasi, the opposition has succeeded in some sort of dichotomizing this rich and poor thing. And by painting those who supported her as the rich and makati, parang somehow they have also succeeded in making her some sort of symbol of the wealth, which is not really, which is not true. Nakakapagtaka nga kung paano napaniwala ni Erap Estrada na siya ang makamasa. Gayong sa pelikula lang siya naging mahirap at hindi kailanman sa totoong buhay. Samantalang ang mga makapagal nagmula sa mga mahihirap ng Lubao, Pampanga. Parang maging atiglo. Tama ho, accurate ho ba itong mga ganitong pag-describe? Hindi nanggagaling sa akin. Hindi nanggagaling sa akin ang atiglong yan. Ever since then, ako itsurang ordinaryo. Kasi tingnan mo, hindi naman ako glamour girl eh.
Talagang ordinaryo ng tao lang ako. Ordinaryong itsura lang ako. Hindi ako mahilig magbihis. Hindi ako mahilig Pero hindi lang image ng presidente ang pilit binabago ng Malacanang. Maging ang mga programang naisip ngayon ay puro para sa masa. At marahil upang labanan ang malakas na hatak ni Erap sa masa, isang artista rin ang ipinangtapat sa kanya, si Governor Lito Lapid ng Pampanga, na ngayon ay aktibo sa mga programa ng gobyerno para sa mga mahihirap. yung mensahe ng EDSA 3 ay dapat pakinggan din. Yung mensahe, yung lalo na yung daing ng mga mahihirap, na matagal na silang naghihirap at nagdudusa at doon lang pumutok yung kanilang galit. Kailangan masagot yung kanilang kalagayan. Announce the arrival of Her Excellency President Gloria Macapagal-Arroyo. Sa larangan ng politika, ipinakilala o ipinackage si Gloria Macapagal-Arroyo na parang artista. Kung hindi man kamukha ni Nora Honor, glamorosa. Naka-diamond earrings kahit na nasa bukid. Nandyan ding pasayaw-sayaw silang mag-asawa ni Attorney Mike Arroyo sa kampanya. Pero sa totoong buhay pala, napakaseryoso niyang tao. Impression ko sa kanya, parang she's too serious about work. Oo, sobra. Nakafocus parado yan. Kaya mapayat yan eh. Isip ng isip yan. Sabi nga niya, ganun pala maging presidente. May mga nagsasabi ho na ang style niyo daw parang too serious and too business-like. Ganon na nga siguro. Is that your personality ho? Ganun ho ba kayo talaga? Na all work? Oo. Do you also play? Hard, only as a duty. Only because I need it for my health. Ganon talaga. Ano po, how do you play? Golf. Hindi dahil gusto ko, pero alam ko kailangan ko ng exercise. So even playing is because it's my duty to play. Ganon. Sorry ho, but you must be a very boring person kasi all work ho kayo. I am very boring. Ano hong exciting sa inyo, if I may ask? Wala. How do you spend your leisure time? Pag nagre-relax ho kayo, paano ho? Nanonood ng sine. Last week, last Sunday, nanood kami ng sine doon sa Robinson's Galleria. Robinson's dito sa Padre Faura. Nanood kami ng 15 minutes. Pero ayon sa mga madalas niyang makasama, may ibang aspeto ng personalidad ng presidente na hindi madalas makita ng tao. I think that's one side na hindi nakikita ng marami, yung warmth ni Pangulo at yung playfulness niya. Na I've been privileged to see some of that. Nakita ko yan paminsan-minsan sa mga panahon na lalo-lalo na pag nasa labas kami. She's playful enough to have you, na pwede lang yung blue streak sa buhok mo. She's playful enough to have a secretary na may blue streak. Pero ang mga anak ng Pangulo, maski papaano, may panahon maglaro. Isa sa mga nakatawag ng pansin sa akin sa hardin ng Malacanang ay ang bagong gawang kulungan ng aso. Mga pet dogs ng first gentleman na si Attorney Mike Arroyo at ng panganay na anak ng first family, si Luli. Mahilig talaga kami sa aso kasi dahil sa pamilya ng tatay ko, gano'n na talaga silang lumaki. So kami rin, laging kailangan maraming aso. O at least may aso para masabing tahanan yung tinitira namin. Isang pamilya rin sila. 2 dachshund na lalaki at babae. Tapos nanganak yung female. 3 yung anak niya. Yung Dalmatian ba sa dad mo daw? Malaki yung aso kaya pang malaking tao. Yung maliliit, yun yung sa akin. Ayon kay Luli, malaki ang ipinagbago ng kanilang buhay mula noong lumipat sila ng Malacanang. Hindi ka na pwedeng lumabas na nakakansunsilyo o naka-night gown. Kailangan paglabas mo, nakabihis ka na kasi marami ng tao sa labas. Okay siya kasi mababait yung tao dito. Tsaka okay rin kasi magkasama kaming pamilya dito. Pero kung itatanong mo ako na, would you rather live here or elsewhere? Na kung ako lang mag-isa, hindi na bale. Mahirap. Nakakatuwang nasa tugatog man ngayon ng kapangyarihan ang pamilyang kasalukuyang naninirahan sa Malacanang, nakatungtong pa rin ang kanilang mga paa sa lupa. Hindi mo bahay eh. Hindi naman sa'yo, tenant ka lang. It's my home only because my family and my pets are here. But
The palace itself is not ours, but we're just the present residents. Madalas na reklamo ng mga pamilyang sa Malacanang napapadpad para raw itong isang aquarium. Lahat ng mata ay nasa iyo. Maraming nagmamasid. At isa sa mga paboritong pagmasdan ngayon ay si Attorney Mike Arroyo, asawa ng presidente at ang kauna-unahang first gentleman sa kasaysayan ng ating republika. Attorney, kumusta ang buhay dito sa palasyo? Masaya naman. Marami lang tao parati. Hindi kami sanay kamukha noon. Marami kami privacy. Ngayon, maski saan, meron taong tumitingin sa amin. Doon lang sa kwarto namin talagang walang tao. Kaming dalawa lang ni Mrs. It's hard to say. Where she works is also where you live. Yes. Tama yan. At yun ang gusto niya. Yan ang kwarto niya noon. So gustong-gusto niya dyan dahil siguro may sentimental value sa kanya yan, Jessica. In my time, I would just look out the window and see all, like when for instance, when you had, let's say, ambassadors who are going to present their credentials, and then they had this nice honor guard reviewing of the troops. They would do it there, and I would, go out and just go look out my window and watch them. But right now, you have to open the door and... So all these windows are bulletproof? I understand they are, yes. Walang takdang oras kung maghapunan ng presidente. Depende raw kung may kasalo siya sa hapagkainan. Kung wala, madalas daw ay hindi na lang siya kumakain. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit siya nangangayayat. Malungkot raw sa itaas, pero tila hindi ito iniinda ni Pangulong Macapagal Arroyo. Tanggap niya kung ano ang mga kailangan niyang gawin at isakripisyo, gaano man ito kahirap. Alam ko naman mahirap pagka-pangulo dahil tatay ko pangulo eh. Pero ibang-iba ho, nung panahon niya at ngayong panahon niyo. Do you sometimes wish na it should have been easier for you? I don't wish kasi kung yun ang binigay ng Panginoon sa akin, tatanggapin ko at tinatanggap ko. How are you looking forward to the remaining years na kayo po ay presidente? Basta ang gagawin ko kung anong tama at araw-araw nagdadasal ako na ituro ng Panginoon sa akin kung anong tama. As a whole, masaya ho kayo the way things are going for you as a president? Kaya nga ng sabi ko, malakas ang aking pananampalataya sa Panginoon. And yes, I would say, as a whole, mabait ang Panginoon sa akin. Masasabing parehong asset at liability ang paraan ng pag-akyat sa pwesto ni Pangulong Macapagal Arroyo. Asset dahil marami siyang mga taga-suporta, maraming pwedeng lapitan. Liability rin ito dahil marami siyang pinagkakautangan ng loob at maraming kailangang pakinggan. Isa sa mga madalas ipuntos ng oposisyon kay Presidente Macapagal Arroyo ay ang kanyang programang pang-ekonomiya. Hanggang ngayon, hindi natin malaman kung talaga ano ang economic direction. Sinasabing si dating senador at dating Agriculture Secretary Edgardo Angara ang isa sa mga lumilitaw na leader ngayon ng oposisyon at gaya ng inaasahan, maaanghang ang mga salitang binitawan niya. Bago siya pumasok sa gobyerno, ay nagtuturo ng economist yun. Palagay ko, siya ay academic economist. Sapagkat nung siya pumasok naman sa pamalaan bilang Undersecretary of Trade, hindi naman niya pinaktis yung kanyang background. Hinahamon ni Angara na patotohanan ng Malacanang ang mga programa para sa mga mahihirap. Mukhang sa dyaryo lamang, sa cosmetics lang ito. Sapagkat wala pa naman napapakita ng actual program na talagang masasabi mong makakatulong sa mga mahihirap. Conclusion ko, na yan ay mga pakitang tao pa lang. Ang gustong makita ng mga tao ay kung talagang ano yung aktual na proyekto at programa na talagang makakatulong. Ito rin ang kahinaang nakikita ni Professor Popoy de Vera ng UP kay Pangulong Macapagal Arroyo, bagamat sa pangkalahatan ay pinupuri niya ang kanyang kasipagan at katapatan. Wala siyang kasaysayan ng pakikiugnay at pagiging bahagi ng masang Pilipino. Para sa masang Pilipino, hindi siya isa sa amin, hindi tulad ni Erap. Si Erap nagpupunta doon, nakikipag-inuman,
kumakain kasama ng Pilipino. Ang tingin ng masang Pilipino, isa ka sa amin, kasama ka namin. Pero ito nga ang naging problema ayon kay Professor Alex Magno ng UP. Napaniwala ni Erap ng husto ang masa sa kanyang mga matatamis na pananalita. Ito ngayon ang problemang minana ng Presidente Macapagal Arroyo. So yun ang pangunahing communications problem ni Pangulong Arroyo. Paano mong ipaliliwanag yung totoo sa isang paraan na matatanggap at tatagos doon sa kaisipan sa ilalim na naghahanap ng dagliang mga solusyon. Tulad nung ginawa ni Erap na pinamigay yung North Triangle area, namigay ng fake land title. So, illegal yun. Karamihan, hindi pumapanig o hindi kumakapit sa isang konsepto. Pumapanig sila sa isang tao. So, kaya personalistic yung politika natin. Out na si Erap, pasok si Ate Glo. Karaniwan, naintindihan ng lahat ng Pinoy yung ate. Kung minsan malupit yan, pero sisiguruhin niya na nakapag-aral lahat ng kapatid niya. Nakakain lahat. Medyo stern, firm, but compassionate. So, yun siguro ang matatawag na entry point, no, para makatagos yung mensahe niya. Bukod sa pakikibagay na dapat gawin ng Pangulo, kailangan din niyang tumimbang at kumagitna sa mga nag-uumpugang puwersa ng lipunan. Binabantayan ngayon kung saan siya lulugar sa issue ng kung ano ang dapat gawin sa presidenteng pinatalsik niya. Brilliant political maneuver. Kasi unang-una, na-diffuse na yung situation. Mula doon sa pagtingin ng ordinaryong Pilipino. At pangalawa, yung mga politiko na kapanalig ni President Erap, medyo na-discarril ng konti yung kanilang mga gustong gawin, no? Warning lang namin yan ay hindi dapat maging lubusang reconciliation. Kasi nga, hindi naman nagpapakita ng pag-amin itong si Estrada ng kanyang kataksilan sa bayan, ng kanyang mga kasalanan. No? So, mahirap na patawarin. I-accept na lang na magkalimutan na tayo. Isa si Satur Ocampo sa mga maituturing na critical collaborators ng administrasyon. Bagamat suportado nila at pinangunahan din ang pagpabagsak kay Estrada, isa rin sila sa mga grupong madalas kumonsensya ngayon kay Pangulong Macapagal Arroyo. Ang nakita ko siyang weakness ni Gloria Macapagal Arroyo, yung bago pa siya naging presidente. Nung kaalyado pa namin siya dun sa August Estrada campaign, no? Masyado siyang nabagabag noon dun sa pagdausdos ng kanyang popularity rating. Kung ang titignan niya, babatayan niya ang kanyang mga official action ay kung paano magre-rating sa popularity rating. Then may i-influence siya negatively. Bukod sa issue kay Erap, tila kontra rin ang ilan sa mga grupong civil society sa power bill na isinusulong ngayon ni Presidente Macapagal Arroyo. Nagbabanta silang tutuluyan nilang kumalas sa kanyang koalisyon kung hindi sila pakikinggan. Tunay ngang napakahirap mamuno sa isang bansang maraming magkakasaan sa ating kasaysayan. Pero habang tumatagal, tila pahirap ng pahirap ang ating buhay. Marami at mabibigat na suliranin ang nahaharap kay Pangulong Macapagal Arroyo. Pero kumpara sa nagdaang pamunuan, mas mataas ang kumpiyansa sa kanyang karanasan at kakayahan. Sana'y huwag niyang biguin ang bayan. Ako po si Jessica Soho at ito ang Eyewitness. Marami pong salamat sa inyong panonood. Yung kagaya ng kaguluhan ngayon, kailangan kapayapaan. Yun lang po hinihiling ko. Sana po, President Gloria mapagalitan yung pera. Gusto ko sana magkakaisa na itong mga Pilipino dito sa Pilipinas Parang gumanda na ang buhay ng mga Pilipino. Gusto lang po naman namin is tapat siya sa bayan natin. Gusto ko magkaroon tayo ng kapayapaan sa Pilipinas. Tapos,